Basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na si Attorney Gabby Concepcion ng ating kapuso sa batas. Good morning and happy Hump Day, Attorney. Good morning din sa'yo, Maris. Nako, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Pero paano kung ang bato nyo mismo ibinenta ninyo? Naku po, ingat naman po kayo. Heto nga at mistado ang illegal na bentahan ng bato o kidney at illegal na kidney transplant. Isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute ang di umunoy sangkot sa mismong insidente. Sa operasyon ng NBI, sinalakay isang bahay sa Bulacan kung saan nasagip ang ilang pinag-donate ng bato. Isa sa mga biktima binayaran ng 2,000 pesos lamang kahit pinangakuan daw ng 200,000 pesos. Ano ba ang sinasabi ng batas sa ganitong bentahan? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, dahil sa tindi ng pangangailangan, pati parte ng katawan, ibinebenta na. Ano po ang pwedeng maging kaso sa mga illegal na nagbebenta ng organ, partikular na ng bato? Well, hindi naman natin siguro kakasuhan at ikukulong ang mga nagbenta na ng kanilang mga kidney. Baka matuluyan sila kung ikukulong pa natin matapos na maopera. Kung tutuusin, biktima lang din naman sila. Ang makakasuhan ay yung mga recruiter kumbaga na naghahanap ng magdodonate at ang bibili ng mga kidney. Sila ang malinaw na may posibleng nilabag na batas na may nakalagang kulong at fine. Sila yung mga nag-a-advertise na makakakuha sila ng willing donor pero may bayad. At dahil nga ang internet ay nandyan, marami na rin nakakakita ng mga nag-a-advertise ng kidneys for sale. Ang mga middleman o recruiter nito, usually pumapasok sila sa mga vulnerable and poor communities. Dito sila usually nakakahanap ng mga nangangailangan at madaling makakumbinsin na mag-donate in exchange for fast money. Medyo malaki ang willing ibayad ng mga nangangailangan ng kidney dahil napakamahal at napakahirap ng dialysis. Naku, alam na alam yan ng mga nagda-dialysis, no? Pero ang ganitong recruitment ay isang posibleng krimen sa ilalim ng anti-trafficking laws natin. Usually, ang trafficking, naririnig natin yan in relation sa mga kababaihan na rin-recruit for labor or prostitution. Naririnig din natin ito sa mga bata na kinukuha para sa child pornography o pambayad ng utang o child labor. Pero ang trafficking, pinagbabawal din kung ito ay recruitment para makuhaan ng organs for donation and transplant. At sa ilalim ng Republic Act 9208, ang anti-trafficking law natin, yung recruitment para sa ganyang purpose ay may kulong ng 20 years at merong fine na 1 million hanggang 2 million pesos. Pero kung ito ay ginawa through the internet, naku, ayon sa Republic Act 11862, qualified trafficking na at life imprisonment ang penalty at fine ng 2 hanggang 5 million pesos. So, dahan-dahan. Eto naman, paano kung kusang loob nag-donate ng organ ng isang tao pero binigyan siya ng pera bilang pasasalamat? May tuturing pa rin ba itong bentahan? Naku, ang problema kasi dyan, I'm sure yan ang ginagawang excuse ng mga tao na tumanggap ng monetary consideration. Pero strictly speaking, kung ito talaga ay hindi naman pinag-usapan, talagang naisip na lamang later on nang walang paghingi o pag-uusap, hindi naman siguro ito magiging illegal. Although kung kayo ay nagpasalamat at nagbigay ng pera bago magkaroon ng kidney transplant, be careful, baka ma-reject ang proposed transplant at hindi itutuloy ng mga doktor or ospital. Sa ilalim po kasi ng mga DOH rules on kidney transplants at pati na rin sa international rules tungkol dito, bawal talaga ang mga financial consideration as a precondition for organ donation. Ang ginagamit nga nilang mga salita ay selflessness, philanthropy, altruism sa pag-donate ng kidney. So bawal po ang usapang pera dyan. So sana po naging malinaw ang mga usaping batas kasi talagang bibigyan nating linaw dito. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.